blessed evening, ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na sinan para sa ating share ng devotion video. At sorry po sa mga friends natin sa Facebook na nag-iintay ng ating post na video kagabi. Dahil po na-delete ko na po siya sa aking gallery. Pero natapos naman siyang ma-upload sa YouTube nga lang. So yan, i-share ko na lang po sa ating wall, FB wall, at sinabi ko na sa YouTube na lang panoorin kasi mas mabilis mag-upload sa YouTube. Mas madali siyang pumapasok sa videos, di kagaya sa Facebook na medyo matagal-tagal bago ma-upload. So, akala ko successful na siya, hindi pa pala. But anyway, hindi naman tayo mapipigilan sa ating mga moments sa paggawa ng ating devotion. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. So, bago tayo dumako sa ating share ng devotion review, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon through prayer. And especially a reminder, tomorrow is Sunday. Don't forget that it's the Lord's Day. Kaya let us gather to praise and worship, glorify the Lord, and to listen to God's Word. Ayan, iba pa rin kasi yung meron tayong physical na napapakinggan na Word of God bukod sa ating pag-aaral ng ating devotion as it added to the wisdom and mas marami tayong pwedeng matutunan about sa ating mga nagiging devotion din. So, bago tayo dumako, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na patuloy niyo pinagkakalob sa amin. Panginoon, salamat din sa protection, provision, godly wisdom, promotion, Panginoon, at sa mga answered prayer, Panginoon, ang iba na hindi man namin hiniling, Panginoon, ngunit ipinagkaloob niyo sa amin, gayunin po sa lahat ng testing, trials, problems, Panginoon, na aming napagtatagumpayan at pinagdadaanan as it shapen and strengthen our faith and trust in you, Lord God. And it's also develop our character as an individual, Panginoon, upang kami ay mas lalong maging kagamit-gamit para sa inyong kapurihan, Panginoon. At ngayon, dadako na naman po kami muli sa pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin na kayo ang laging mataas at mapupurihan sa aming ginagawa, Panginoon. Let us decrease, Panginoon, as you increase, because you deserve all the glory, all the highest praises and thanksgiving, Panginoon, because you are our Father, you are our God, you are our Creator, you are the powerful among everyone, Panginoon, at marapat lang na kayo ay papurihan, Panginoon. Ngayon din po, walang sawa ang aming pasasalamat sa Panginoong Hesus at tinapos niyang ginawa sa krus ng Golgota o Kalbaryo, Panginoon. Kaya kami ay mayroong good news na maaaring ipamalita o ebanghelyo sa lahat ng taong makikilala namin o nakakasama namin, Panginoon. We also thank the Holy Spirit o ang banal na Espiritu, Panginoon, na laging lumulukob sa amin upang ang aming gagawin, sasabihin at makikita ng tao sa aming Panginoon ay tanging mula sa conviction at will ninyo, Lord God. May we honor you and we glorify you and may you give the godly wisdom, Panginoon, para sa amin at sa aming mga anak sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At ang protection ninyo ay laging nasa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama, Panginoon. Alam po namin na maaabot sila ng aming panalangin, Panginoon. Hindi man sila maabot ng aming mga yakap, Panginoon. Ngunit mas the best, Panginoon, ang inyong protection at pag-iingat na mabibigay sa kanila, Panginoon. Gayon po, Panginoon, sa lahat ng taong makakabasa, makakapanood nito, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang kumilos at mag-transform ng buhay ng bawat isa, Panginoon. So we change from glory to glory, Panginoon. We honor you, we love you, and we glorify you. This we pray to our Jesus Christ. Amen. Ayan. So, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kasi nga, kung sa mga hindi po nakapakinig ng devotion ko sa Facebook is yung kahapon is, ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mata. Yun nga dahil mga alagad ng Panginoon na naglalakad patungo doon sa malayong lugar. Ayan. So, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at syempre, ang finish yun para sa next portion. Message, kahit alam naman ng Panginoon kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, ay tinanong pa din niya ang mga ito. Napatigil daw sa paglalakad
ang mga ito at nalulumbay o nalulungkot na sinabi sa Panginoon kung ano ang pinag-uusapan nila. Application: madalas ang tao kapag dumaranas ng mga pagsubok o problema sa buhay, akala nila na wala na silang pag-asa. Magdudulot ito ng pagkalumbay o kalungkutan, kagaya ng naramdaman ng mga alagad na ito ng Panginoon. Pero lagi nating tandaan na alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Nais lang niya na tumawag tayo sa Kanya kung kailangan natin ng tulong. Ngunit paano kung hindi nila kilala ang Diyos? Ayan. So, po rin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, as we all know, itong mga alagad nito, malamang kilala nila, na-witness nila yung mga ginawang miracle o himala ng Panginoon, kasama sila sa mga pagmimisyon at paglalakbay ng Panginoon sa bawat mga lugar na kanyang pupuntahan para mag-evangelize, di ba? At ayun na nga, nung tinanong sila ng Panginoon, although alam naman ng Panginoong Yesus na siya talaga ang topic ng mga alagad na yun habang sila ay naglalakad, ito daw ay tumigil at nalulumbay or nalulungkot, diba? So tayo, diba, kapag may problema tayo, minsan ipinapakita natin on the outside na tayo ay okay lang, masaya, pero sa loob pala, durog na yung puso natin. Kumbaga, malapit na tayong sumuko dahil sa tindi ng pinagdadaanan nating problema. Pero lagi nating tandaan, even the most righteous people in the Bible, alam natin yung istorya ni Job or ni Job, di ba, na kung saan siya ay sumusunod at talagang isang lingkod ng Diyos na napakabuti at napakamasunurin. Pero di ba ang nangyari was tinest siya ni Satan na kung mawawala sa kanya ang lahat, magtitiwala pa rin ba siya sa Panginoon, di ba? And we all know na kahit nawala yung lahat sa kanya, namatayan siya ng anak, nawalan siya ng kayamanan, nagkaroon pa siya ng ketong, tapos yung asawa niya pa is at mga kaibigan is nilalayuan siya at sinasabi na sumpain na niya ang Diyos, di ba? Which is that is instrument of Satan para panghinaan ng loob si Job, di ba? Pero si Job ang magpapatunay na kapag napagtagumpayan mo yung testing na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin, although it's from the devil or it's from Satan, is ang kapalit noon na isang napakagandang pagpapala, di ba? Everything was restored, everything was given back to Job after niya mapagtagumpayan at in double pa, na doble pa yung lahat ng nawala sa kanya, di ba? So, ganun din sa atin, di ba? Yun nga, sa mga tao, paano, sabi nga, in every of your concern to God, you pray it and you tell your petition to God, di ba? You be exact, di ba? Lord, ako po ay may financial na problema ngayon. Lord, ako po ay malungkot ngayon. Lord, ako po ay pinagtaksilan, iniwan, Panginoon. Di ba? You can be open to God about what you are pinagdadaanan mo sa mga oras o mga panahon na yun, di ba? You can cry it out, you can mourn, di ba? Maaari ka magluksa, sumigaw kay Lord, talagang kung kinakailangan na tumutulo yung luha, uhog o sipon mo, basta nagpe-pray ka and you tell honestly to God what is the thing that you need, di ba? If it's a help sa financial, if it's a help physically or healing, di ba? Or if it's a help about restoration of your family, your relationship, di ba? At kung merong mga nanloko sa iyo o mga nandaya sa iyo, maaari mo rin nang ipanalangin sa Panginoon because we know that God cares for us and He loves us. And ang kailangan lang, syempre, dapat kilala mo ang Panginoon and you are having an intimate relationship with God, di ba? Kagaya sa ating mga magulang, di ba? Kapag halimbawa, meron tayong request, di ba? Halimbawa, sasabihin natin, ma, bigyan naman, pwede mo akong bilihan ng iPhone, ganyan, di ba? Para sa pag-aaral ko, bigyan naman, di ba? Ganyan usually yung mga anak. Sasabihin na ganun. And syempre, merong magulang, just like me, di ba? Sa una, hindi ko pinapalata sa mga anak ko that I am planning to give it to them. Dahil alam ko naman na worth it na ibigay sa kanila dahil nga they are studying well, they are a good children, di ba? Pero, in the perfect time of the Lord, di ba? I always tell to them na if you need something, we know that God provides. Pero, syempre,
isasama na natin yung panalangin, and at the same time, our faith works through action. Siyempre, hindi lang yung mag-iintay ka na, oh Lord, you will provide, di ba? You will do something, di ba? Sabi nga, faith without action is dead. So, you will do something, you will find any person na maaaring makatulong sa'yo. And if you already did your best, let God do the rest, di ba? Na kung saan you know that God will move in His mysterious way para mag-provide yung mga kailangan mo, di ba? And we know na kahit sa anumang sitwasyon ng buhay natin, never tayong pinabayaan ni God. Sabi nga, an answered delay is not an answered denied, di ba? Na if you are patient in waiting for the answer of God or the perfect timing of God, kung when niya ibibigay sa iyo yung pinagpe-pray mo, is natatest yung faith mo, and at the same time, nai-strengthen din yung faith and trust mo kay God. Kasi kung habang while you were waiting, if you never give up in waiting for the perfect timing of the Lord, pag nangyari na or natupad na yung iyong ipinag-pray or yung hinihiling mo sa Diyos, di ba masasabi mo na it's all worth the wait. It's all worth it because I waited, I endure, I am patiently waiting for the response or the answer of God. And when the prayer is answered, di ba, sobrang joy o sobrang saya ng mararanasan mo. But syempre, lalong higit sa lahat, ang ating palalimin or ang ating strengthen is our faith and trust in the Lord because we know that He provides and He's the creator of anything. When He wants to bless you, He will give it to you, not in the timeline that you fix, but in His perfect time. Sabi nga, everything works together for the good for those who trust in the Lord. And the Lord makes everything beautiful in His time. Not in our time that we set, but in God's perfect time. Kaya sa buhay natin, nawa ay lagi tayong nagsasubmit sa will ni Lord because we know that the will of the Lord is always perfect and it's always for our good. Kaya bilang isang anak or isang magulang, always na magpasakop sa Panginoon in every decision making, and lagi nating include si God sa ating everyday life, 'di ba? Sa ating pagising pa lang ng umaga and before ka matulog, and in every decision or in everything, work or study that you will do, always acknowledge that it's from the Lord because ang Lord talaga ang nagbigay sa atin unang higit ng buhay, karunungan at kung ano ang mga meron tayo, di ba? Siya ang nag-create niyan, and tayo ay mga tagapag-ingat lamang at maaaring gumamit or enjoy ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. But syempre, we also need to be wise in spending it, in using it, and always dedicate it. Everything you do, everything you say, everything you will choose or you will decide, that the Lord is always in that decision, in always in your mind, always in your heart, and siya talaga yung may control sa buhay natin. So, nakapay may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video, at kailangan na rin pumapaalam na inyong lingkod dahil either magsusulat pa ako ng mga extra devotion natin para meron tayong mai-explain sa inyo sa mga susunod na araw at devotion natin. And syempre, kailangan na rin matulog at magpahinga ng inyong lingkod. So, let us all pray. Ang Diyos na makapangyarihan sa muli, maraming salamat po sa inyong mayamang salita na aming natutunan ngayon, Panginoon, na kung saan, Panginoon, although you are all-knowing, Panginoon, nais niyo pa rin po, Panginoon, that we tell what do we feel, what do we need, Panginoon, by prayer and petition and thanksgiving. We made our request be made known to you, Lord God. At naman po, ang aming mga panalangin, ito man ay kaya namin isang bulat o sabihin or sa isip lang namin ito sinasabi sa inyo, Panginoon, that we know that there is a power in the Word, Panginoon. And if we declare and we believe and we trust in you, Lord God, mangyayari at magaganap anuman ang aming ipinapanalangin, not in our time, but in your perfect will and your perfect time, Lord God.
Kaya kung sino man, Panginoon, ang dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, we know, Lord God, that you are the God who provide and who restore, Panginoon. Anumang lost yan, Panginoon, relationship, money, work, business, Panginoon, at ang mga relationship ng mag-asawa, pamilya, churchmate, Panginoon, even the nation, Panginoon. We know, Lord God, that you can restore everything in your perfect time, Panginoon. And we're just waiting for the answered prayer of it, Lord God. Also pray, Lord God, para sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, ito man ay terminal illnesses, Panginoon, ordinary mga sakit, Panginoon, whether it's physically, emotionally, spiritually, Lord God. We know, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed. Maaari may gagamitin kayong mga doktor, mga operation, Panginoon, but you are our healer, Lord God, and nothing is impossible with you, Lord God. At kung ang inyong kalooban ay ang lisanin na at mag-eternal rest na ang aming mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon. We know, Lord God, that they are safe in your kingdom, Panginoon, especially if before they die in this world, Panginoon. They accepted your Son, Jesus Christ, as the Lord and Savior, Panginoon. That's why we will live eternally in your kingdom in heaven, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, missionaries, OFWs, Panginoon, members of different body of Christ, Panginoon, iba't ibang mga churches man na may iba't ibang pangalan, Panginoon, as long as we are lifting up your name, we are glorifying and worshiping your name, Lord God, and we don't have any other God except you, Lord God, and we are proclaiming and making the Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon, and loving you and loving our neighbor, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na kayo ang magpo-provide sa lahat ng pangangailangan, sa paglalakbay sa himpapawid, sa dagat man, o sa lupa, Panginoon, ay ang lahat ng mga gagamiting mga sasakyan, Panginoon, at way of transportation, Panginoon, ay lagi ninyong ginagabayan at iniingatan ang inyong mga lingkod at pinili na ipangalat at ibahagi ang inyong good news o ebanghelyo sa lahat ng tao, Panginoon. Alam namin na mapupunta ng iba't ibang panig ng mundo, maging ang universe, Panginoon, ay mapupuntahan upang maibahagi at maiproclaim sa lahat ang magandang balita ng salvation, Panginoon. Your grace, your love, and mercy for all of us, Panginoon, that is available only if we receive it. Hindi po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon, na sa mga nangyayaring ito ng mga rally, kaguluhan, Panginoon, pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin, Panginoon, at mga krimen, Panginoon. We know, Lord God, na ang pagre-reveal at ang pagsambulat ng lahat ng mga katiwalian, Panginoon, o korupsyon, Panginoon, ang siyang maglilid sa lahat ng mga leader at namumuno sa aming mga bansa na gumagawa ng masama, Panginoon, into repentance, Panginoon. At yun lamang po ang kailangan, ang ma-reveal ang mga maling ginagawa, Panginoon, at pagsisihan nila ito, Panginoon, at kailangan nilang humarap, Panginoon, sa mga consequences na ginawa nila, Panginoon. And we know, Lord God, that you will raise up leaders, Panginoon, that will help to the Philippines, Panginoon, to progress, Panginoon, at have economic growth, Panginoon. At darating ang panahon na hindi na magkakalayo ang bawat magpapamilya, Panginoon, sapagkat sapat na o higit pa ang kinikita sa aming bansa, Panginoon. No, Lord God, that the Philippines will rise up again, Panginoon, because we proclaim that we are the only Christian nation, Panginoon, but hindi lamang ang Pilipinas, but all over the world will be a Christian nation, Panginoon, proclaiming your gospel, loving you, Lord God, and loving our neighbor, forgiving one another, Panginoon, and leading with a heart and a divine fear and divine wisdom that is coming from you, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay wala silang magawang korupsyon, Panginoon, because nagsisilbi ng may puso at may takot sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansa ito ng Hong Kong, sa aming mga employer, Panginoon, kayo po ang siyang mag-bless po sa kanila sa work, sa school, Panginoon, maging dito sa bahay, Panginoon, ang harmonious na relationship namin ng aming mga amo, Panginoon, ay kayo ang siyang nagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, at kayo po ang magbalik sa kanila ng lahat ng blessings ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. We also pray that every nation, Panginoon, maging dito sa Hong Kong, Panginoon, at iba pang mga karating mga bansa, Panginoon, ay
mananalig at sasampalataya sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon, at magiging mapayapa at maayos ang buong mundo, Panginoon, that we can say that even here on earth, we can experience heaven here on earth, Panginoon, upang preparation para sa aming pagpunta sa inyong tunay na kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa inyong chosen nation ng Israel. Sabi niyo nga, ang sino magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon, ng mga Jew o mga Hudyo, Panginoon, ay tatalikod sa paniniwala sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon, but they only believe in you, Lord God, to our Lord Jesus Christ, and they will accept Him as their Lord and Savior, Panginoon, and we will live sharing your good news to everyone, Panginoon. Our life will be our testimony, Panginoon, and let your light shine into every one of us. Kung meron lang po kami mga nakalimutang include sa aming prayer, Panginoon, na alam namin sinagot yun na at ibibigay niyo po ito sa amin in your perfect time, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This is your prayer in the Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat, and God bless.